Nako, breaking news, pahiya po dito at supalpal itong si Pinky at itong si Risa dito kay Senator Dante Marcoleta na pinag-usapan itong kay IG about kay Thomas Ploma. No, masyado kasi sila nagmamarunok, no? Hindi naman natin sinabing mali sila, no? Tama lang talaga si Senator Marcoleta. Ganoon lang kasimple yun, no? Ngayon, dito po, pag-iinitin ko ng konti ang ulo nyo. Okay lang ba? Pag-iinitin ko ng yung ulo nyo ng konti, andaan nyo yung mga pang high blood nyo dyan, no? Dito kay Pinky, no? Sa kanyang kapilosopuhan, sa kanyang pinagsasabi, na napakadali lang, napakasimpleng bagay lang kahit ibaybayin mo, investigasyon. Madaling sabihin, madaling gawin. Hindi mo na kailangan ng kredibilidad, hindi mo na kailangan gawin ng para makatotohanan. Kaya nga para malaman mo kung totoo ang isang bagay, magtatanong ka. Sa pagtatanong, bahagi yun ng investigasyon. Hindi ho ba, Pinky? Huwag mo naman paniwalain ang mga Pilipino sa procedure ng investigasyon. Kasi sinasabi niya, gusto niya mag-imbestiga. Bago daw mag-imbestiga, dapat daw kapani-paniwala. Meron bang gano'n? Ha? Ibig niyo palang sabihin, pag ang isang karnaper, para sa akin, hindi ka panipaniwala, walang investigasyon dapat mangyari. Dapat ka panipaniwala ang sasabihin niya. May ganun ba? Saan mo nakuha yan? Saan mo nabasa yan? Saan batas mo nabasa yan? Nahalungkat yan? Sa'yo lang yan! Sa'yo lang yan! Pinky! Sa'yo lang yan! Halatang halata ka na! Hayagang ka! Hayagang ka! Pakinggan nyo paano mag-iit ang ulo nyo kahit dito kay Pinky. He sent me a letter. He indicated that he wanted to testify. Sabi ko, yes, if you are testifying on the flood control projects, then we will schedule a hearing. Tentatively, we have scheduled it on April 14th. But if we can hold it much earlier, then why not? Because, alam mo, magbe-break kami starting Thursday or Friday. Kung agad-agad tatawag ng hearing, baka nasa vacation mode pa yung baka ako lang mag-isa na dyan. So, I want to be joined by my colleagues. Ang bagal mo kasi. Biro mo, April 18 pa yata ang magsisimula ang hearing. Ang pecha na, sabi ko sa inyo nakakalahating taon na naman. Hindi na naman to nakaimbestigan tong taong ito. Di ba? Let's see. Mabuti pa yung mga vlogger nag-iimbestiga eh. Former military. We'll have to consult my colleagues, the members, because may mga issues individual and collective issues. That's what we address. I, for one, nasabi ko na ito na tatawag tayo. Kung masyadong napakalayo sa katotohanan, anong gagawin natin? How do we treat information and even the resource person? Ang iniwasan ko, once obvious na nagsisinungaling, merong mag-motion para i-cite for contempt. Pagkatapos i-detain, medyo may problema tayo doon, sabihin natin public opinion, parang ina-appeal niya pa yung mga resource persons. But we should treat them in the same manner. Sir, sandali lang, sandali lang ha. Huwag mong alalahanin kung kayo sumbatan ng public opinion na ina-appeal nyo naman 18 Maris. Walang problema yun, sir. Apihin mo sa hindi yan mga yan, i-criticize ka pareho, ha? Ganyan talaga ang buhay, sir, ha? Ang atupagin mo, yung trabaho mo, magampanan mo bilang Blue Ribbon. At imbestigahan mo. Walang pakialam kung magsinungaling yan o hindi, nasa sa kanila yun kung magsisinungaling sila. Ang mahalaga, yung pag-iimbestiga, gumugulong. Ha? Huwag ka na ang dami mong satsat, ang dami niya pong palusot eh. Imbestigahan mo na, sir. Ano i-contempt mo? Kahit 18 i-contempt mo, mapuno lahat ng kulungan dyan, walang problema yan. Diba? Para malaman namin yung katotohanan, sir. Sir, kami na pagnakawan, sir. Kaya kami may karapatan makinig. Ha? Yan ang mo, sir, tatandaan mo, sir, ha? Treated other resource person. And they are lying through their teeth. Mahirap naman sigurong double standard tayo. Wala pa. Pero sabi niya, ang vetting na nangyari, anong ite-testify mo? Go. Sabi niya, flood control. Okay, we'll accept yung request niya. Yeah, he was in my office yesterday. Sir, magsasabi ko sa PDP? He may or he may not. Yun mo, ngayon lang siya pumunta si Chabit sa kanya. Ang tagal-tagal ni Chabit gusto sumargo sa kanya, ngayon lang actionan. Tindi nito. Kung talagang gusto mo, sir, kusang loob mo ipapatawag si Chabit. Dahil alam mo may alam yan.
Malapit yan. Kung alimbawa, sir, maliit man o malaki ang isang investigasyon na makapagdadagdag dyan sa flood control issue investigation, sir, gawin mo, ipatawag mo, sir. Hindi yung gusto mo lang, yung gusto mo. Di ba? Kahit yung pulube, nakasaksi yan, ipatawag mo. Hindi mo na hintayin na siya magkukusa. Siyempre, ang tao hindi magkukusa. Kahit ako, halimbawa, may kinalaman ako sa flood control issue. Hindi ko alam ba, pupunta ba ako? Hindi. Para maobliga ako pumunta at maobliga sasabihin ko, papuntahin mo ako. Di ba? Tama? Pag hindi ako pupunta, hindi sumpina mo ako. Di ba? Malaking bagay yan, sir eh. Tama na sa akin, ang ite-testify niya, relevant do sa inimbestigahan ng Blue Ribbon. So, verbal, walang affidavit siya. Wala. Basta yun lang ang sinigurado ko tungkol sa flood control yung kanyang testimony. Last hearing na sir, April 14. No, not necessarily. Ano Kasi wala pa yung parcel pa nga. Wala pa. May mga gustong patawag, pero mas marami yung wag nang itatawag kasi magugulo lang yung hearing. Sabi ko, Huwag tayo para magugulo yung hearing. Ba't ayaw mo ng gulo, sir? Ayaw mo ng gulo? Marami kasi ang gulo eh. Yung gulo na nag-aaway, yung gulo na maraming sagutan, maraming klaseng gulo eh. Ano ayaw mo doon, sir? Ang pinakamasamang gulo, sir, yung nag-aaway, nagbabatuhan ng mic, pinapatayan ng mic, gulo, sagutan na matindi. Pero yung may gulo na hindi magulo eh. Alam mo yun, may away pala na hindi magulo. Nagkakaaway, may emosyon, may ano, ito, ako naman magsasalita, parang ganon. Ano ba, sir? Ano ka ba? Ano ba tungkulin mo? Investigador ka ba? Gusto mo talaga mild lang? Sir, ang ayaw mo ng gulo, ha? Mag-imbestiga ka doon sa walang malaking gulo. Kung gusto mo away mag-asawa na kagaya ng kay Tulpo, yun, konting gulo lang yun. Eto, asahan mo, sir. Kabang bayan ng ninakaw. Wala kang ibang i-expect dito talaga, sir. Magulo, sir. Magulo. Hindi mo ba nakukuha yun? Ano ka ba naman? Kailangan mo bang turuan ka ng isang vlogger lang? ilapit lang ng konti sa katotohanan. Why not? Ilapit lang daw sa konti sa katotohanan, why not? Bakit? Alin ang totoo doon? Yung 805 billion, paano may delivery? Sinabi ko na yan, doon sa ChatGPT, tiwala ako sa ChatGPT. Bakit? Computation na naman yun eh. Hindi naman information yun eh. Computation na naman ng ChatGPT. Tanungin nyo, kung ang isang bundle na pera, 805 billion, ilang bundle na tigi 1 million? 805 million bundle. Hindi billion ha. Yung 805 billion, pag binandel mo ng tigi 1 milyon, makakakuha ka ng 805 million M na bundle. Ang dami nun. Kaya ba yon ng isang tao na of course, syempre mahirap isang tao lang eh. Hihingalin ka daw, mapapagod ka, ikaw lang mag-isa. Papahinga ka pa. Syempre, di ba? Kakapusin ka. Pero kung 5 o 4 na tao, 10 tao, aabutin ka ng mga 2 linggo, sir, 3 linggo, sir. Ha? Kasama na delivery doon. Ha? Kasama na. Kung lagpas sa 10 tao, maglalagay sa maleta, 50 million na sa maleta, kayang-kaya, sir, possible. Di ba? Ano sinasabi mong hindi ka panipaniwala? Sarili mo lang yung sinasabi mo, hindi ka panipaniwala. Ewan ko sa muna compute yan. Di ba? Ewan ko. Ipinagpalagay niya 500 million daw a day. Ba't mo pinagpapalagay 500 million a day? Sino ka para magdikta? Sino ka para magsabi na 500 million a day kayo, magrepa kayo, aabutin talaga ng 5 taon yan. Kung tatakdaan mo na kung ilan lang. Kung alimbawa isang araw, kung ano yung matapos nila, sila na bahala. Hindi aabutin 5 taon. Ewan ko, ba't mo ginaganyan yan? Ano kinalaman ni Mike Defensor? Wala naman talaga kinalaman si Mike Defensor dyan. Okay yun. Thank you. To the Ito na, panoorin nyo si Thomas Loma. Apo yata to, pamangkin. Hindi ko alam Apo yata ni Thomas Loma. Nandito. Pinatawag yata ni Pinky. Siguro para ipahiya si Marcoleta. Hindi. Kabaliktaran. Siya nabutata. Hindi porket apo, hindi ka porket magpatawag ka dyan kamag-anak ng Jose Rizal o kamag-anak ni Jesu Cristo. Makapagte-testify na yung kamag-anak mismo ni Cristo na kung sino si Cristo. Hindi ganun yun, sir. Hindi ganun yun. Ang makapagpate-testify kung sino si Cristo, yung kasulatan, yung history, yung Biblia. Hindi yung kamag-anak ni Cristo, hindi yung kamag-anak ni Jose Rizal na makapagte-testify. Ang makapagte-testify dyan sa kay Thomas Loma, hindi minsan ang kamag-anak. Oo, malapit na kamag-anak, may possible. Pero makapagte-testify dyan, yung history, sir. Yung history. Pero syempre, credit sa kay Madam Loma, ginagalang natin siya. Diba? Tama yung kanya. Pero yung kay Seto Marcoleta, ang pinag-uusapan dito.
man seated in front, but Colonel Jacqueline Ploma. Yes, Brigadier General. Ang paniniwala kasi dito ni Pinky, bago tayo magsimula, ang paniniwala dito ni Pinky, nakadiscover daw si Thomas Loma. Hindi ko alam saan niya kinuha yun. Nakadiscover daw si Thomas Loma. Hindi niya na mabawi, kaya pininindigan na niya. Kahit sa mo history, libre naman. May Google, may ChatGPT, libre naman. Siguro sa dictionary, sa library, mahirapan ako hanapin yon. Libre naman. I-search mo ngayon. Tingnan natin. Tama ba si Senator Marcoleta o to si Pinky? Sabi ni Pinky, ang nakadiscover daw si Thomas Loma. Pahiya ka, bugok. Sabi ni Senator Marcoleta, hindi si Thomas Loma. Kayo mag-search, ayoko magsabi ko siyong tama. Mali. No excuse. Ma'am, please take the seat. Morning, ma'am. I guess Corpus is your maiden name. So is your husband a direct descendant of Thomas Cloma? My husband, sir, happens to be a great grandson. Great Oh. grandson. Yes, sir, but that his mother's mother is cousin of Thomas Cloma, sir. Yeah. Kung mother niya kasi ni Thomas Loma, pamangkin. Hindi ko alam kung gano'n, tama ba? Extend my regards, and we'd like to thank him for discovering and occupying Yes, and owning and donating to the Pero respeto kay Ma'am Jacqueline, okay si Ma'am Jacqueline, buti nandiyan siya. Philippine government, the Kalayaan Island Group. yes. That's all, Mr. Chairman. Thank you, sir. Mr. Chair, Thank you, Honorable Marcoleta. anong pangalan niya? Jacqueline, Anong, Colonel. Colonel Cloma. Colonel Cloma, so you are married to the descendant of Mr. Thomas Cloma? Yes, sir. Senator Lacson made reference to his being the one who discovered the what? Kalayaan Island Group? Kalayaan Or this Island. place? Mali siya dyan. Sila, ito, bago tayo magsimula para maunawaan nyo, ito po yung sinabi ni Pinky. Malinaw po to. Siya nagsabi na to, hindi ako. Pero, basahin natin para malinaw, para makasud kayo. Binanggit ni Lacson ang impormasyon mula sa opisyal ng website na ng Munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan na nagpakita na natuklasan nga ni Cloma ang mga isla noon na walang nakatira na ngayon ay kilala bilang Kalayaan Island Group, KIG. Anong sabi? Natuklasan nga! Ibig sabihin, dinoble niya. Kinonfirm niya. Ang Kalayaan Island Group, KIG, ay bahagi ng SPART list. Meron hindi pa rin makamove on, sabi ni kay Thomas Loma. So ito ang historical facts para matahimik din sa himlayan niya si Thomas Loma, he said, sabi ni Lacson. Bumanat pa ulit. Binigyan din niya na kinuha ni Cloma ang formal na pag-aari ng Kalayaan Island noong Mayo 15, 1956 nang mag-issue siya ng paunawa sa buong mundo na nagsasaad ng pagmamay-ari ng 33 bahagi ng SPART list. Noong Mayo 15, 1956, naglabas si Thomas Loma ng isang paunawa sa buong mundo na nagsaad ng pag-aari ng 33 bahagi ng SPART list. Sabi ni Lacson, pag-aangkin ng Kalayaan noong Hulyo 6, 1956, tinatag niya ang isang hiwalay na pamahalaan para sa malayang teritoryo sa lupain ng Kalayaan, na ang kabisera nito ay Flat Island. Pagsanib sa Pilipinas, noong unang taon ng dekada 1970s, ang teritoryo ni Cloma ay isinama sa Pilipinas noong 1974. Ibinenta niya ang kanyang mga karapatan sa gobyerno ng Pilipinas sa halagang 1 pesos. Ito ang nagbuka sa daan para opisyal na maitatag ni Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ang Munisipalidad ng Kalayaan sa ilalim ng President Decree Number 1596 noong 1978, dagdag ni Lacson.
Ipiniliwanag ni Lacson na ang mga aksyon ni Cloma ay lubos na tinutulan ng Taiwan na sumakop sa Alto Aba at China. Ngunit ang kanyang pag-aangkin ay nagbigay batayan sa kasunod na angkin ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. No, tama ba siya? Tama ba siya? O, i-fact check natin kung tama siya. Nagmamarunong tong Pinky na tiyok. I-fact check natin kung tama siya. Kasi na paniniwalaan mo, siya o yung history? Kayo, magsabi ha. Mga bahaging tama. Siya sabi, totoo na may ginawa si Thomas Cloma noong 1956. Naglabas siya ng Notice of the World. Paunawa sa buong mundo. Inangkin niya ang ilang bahagi ng Spratly Island. Tinawag niya itong Kalayaan. Tama pala si Pinky. Galing. Palakpak. Totoo rin ba na nagdeklara siya ng sariling territory? Pre-territory, freedom land? May kabisera raw ng Flat Island? Tama na naman. Ang galing. Parehas yan ni Senator Marcoleta. Tama. Ang galing sa history. Tama na kalaunan ay nagpunta sa Pilipinas. Sinabing ibinenta niya ang gobyerno ng 1 peso symbolic. 1978, diniklara ni Ferdinand Marcos ang KIG sa pamamagitan ng PD 1596. Tama rin naman. Ang galing na Pinky. Pinky, palapakan niya naman si Pinky. Ang galing. Totoo na tumutol ang China at Taiwan. Hanggang ngayon, disputed pa rin ang area. Tama na naman. Parehas si Senator Marcoleta. All five. No, eto na. Ang kulang medyo nakakalitok. Dagiging misleading. Natuklasan ni Cloma, hindi siya ang unang nakadiscover. yun eh. Bakit anya pinagtatalunan pa kung sino nakadiscover? Naturalmente. Ha? Magkiklaim ka na hindi, pinagmamalaki mo si Thomas Cloma nakaano niyan. Opisyal yung pinag-uusapan, hindi naman, kung sa kanto-kanto lang, bilyaran lang, o toda-toda lang, pwede kang mag-claim, si Thomas na-discover niyan. Walang mga habol sa'yo. Pero kung opisyal, sa buong mundo, ang pag-uusapan, ang batas, hindi mo pwedeng Thomas Cloma ang nakadiscover. Pagtatawanan ka, baka hindi pa maangkin niya kasi nag-iimbento ka na si Thomas Cloma ang nag-discover. Napakahalaga na sinasabi ni Senator Marcoleta. Tama si Senator Marcoleta. Na hinihimay-himay niya, kumbaga, kanto lang yan, sa isang mathematics, lahat tama. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 4 equals 8. Lahat yan tama. Pero may isa doon, 16 plus 16, ilan? 16 plus 16, ilan? 35? Mali. Mali na lahat yun. Kahit sa program ng computer, isa lang magkamali, mali na. Sa computation, sa solution, isa lang magkamali, mali na. Diba? Kaya kay Marcoleta, sinusuri niya lahat, pati kung sino talaga nakatuklas. Diba? Tama, mali. Mali ka dyan. Walang nakatira. Medyo totoo, pero context. Walang permanenteng populasyon noon, pero ginamit na ang lugar ng mangingisda at ibang bansa. Kaya mali yan si Pinky, mali. Ituloy natin para magmukha siyang Was that supported by reliable accounts, Colonel? Sir, before I will speak, sir, I'd just like to make a disclaimer Ang that ganda ni ma'am, no? Ma'am, sabihin sa inyo, ma'am, ang ganda-ganda niyo po, ma'am. Sana po huwag kayong magpapaloko kay Pinky. ang ganda-ganda niya. Ang ganda talaga ni ma'am, mo. Ang hula ko, edad nito nasa 27 na yan. Ang ganda niya, di ba? Cloma, apo o pamangkin yata ni Cloma to. No? Hindi natin siya sabing mali si ma'am, siya sabi niya. Ang mali, yung paratang ni Pinky na discover si Cloma. my statement will not reflect of my organization. So this will be my personal account, sir, and based on the stories I had from my husband, and I did a little research about it, sir. So I'm not referring, Colonel, to the stories. I'm talking about historical accounts, if they are very viable, that the great ancestor of your husband was the one who discovered the Kalayaan Island Group. Is this supported by historical facts? I have seen and read some references about it, sir. Did you know, Madam, that, Colonel, that when Mr. Thomas Cloma made a Freedom Declaration in 1956, several countries objected
because, well, several countries like United Kingdom, the United States of America, China did also, Japan, Australia, and the Philippines. Did you know that? Based on my reading, sir, I only read countries like Vietnam, China, and France. Yes, did you know that these countries objected to his declaration? Yes, sir. And there is a common ground, Colonel, why they objected. Do you know what the ground is? May you please enlighten me, sir, on that? Yes, because according to the objectors, Kalayaan Island Group at that time is no longer treated as terra nullius, which means that Nobody's silent. it is not unoccupied and it was not undiscovered. Kaya po, Colonel, pati ang ating bansa vigorously objected. And that is why it is not correct to assume that he discovered it, because several other discoverers prior to his time. Do you know that in 1837, the United Kingdom already made a notification claim? Did you know that, madam? And in 1933, the Japanese or Japan also made the same notice of claim, 1933, prior to the declaration of Mr. Thomas Kloma in 1956. Japan already made a notice of claim. Tama. Meaning, marami na po talaga ang nakakita, nakadiscover ng Kalayaan Island Group. Marami na talaga. Si Thomas Loma, 1956 lang ata naglakbay siya. Kailan lang yun? 50 years, 70 years from now ngayon. No? Kailan lang yun? Di ba? Sa tingin mo, sino ba nauna sa Pilipinas? Ang alam ko sa history, mga Bormeo, mga Muslim. Mga nauna sa atin dito yung mga Muslim. Talagang sabi ko nga, ang nakipaglaban talaga sa atin, ang mga Muslim. Ipinaglaban ng mga, dito ang bansa na to. I-search nyo, mga dato. Si Dato Puti, si Dato, pangalan nun, Sulaiman ba yun? Dato, maraming dato na nakipaglaban. Na talaga, sa dato ng Batangas. Yan ang mga mga Islay, nakatira dati yung araw. Baka nga, mga Muslim, noon pa yun, 15 to 13th century pa yun. O ito, kailan lang? 19 lang. Ibig sabihin mo, si Thomas Loma nakadiscover, 1950. Aba, marami nakaklaim nito. At advanced civilization na yung mga panahon na yun. Tayo, siguro, medyo advanced na rin, pero hindi tayo nakapag-claim. Hindi tayo nakapag-discover. Huli na paghuhulihan si Pinky. So, hindi po siya pwedeng mag-donate dahil inobjekan po ng ating bansa mismo. Do you know the representative of the Philippine government at that time when the objection was made? Alam po ninyo? He was then the Secretary of Foreign Affairs who became President of this country. So, hindi po talaga pwede na siya yung nag-discover, madam, on those grounds. Tama. And it is not correct that earlier it was reflected in the minutes of this commission, that President Ferdinand Marcos Sr. formalized it in Presidential Decree 1596. There is no record attesting to that. And there is no record also, Mr. Chair, that his donation was formalized by the arbitral ruling. That is not on record, Colonel, Mr. Chair. Just for the record, thank you very much. Thank you, Honorable Marcoleta. Mr. Chairman, Yes, Honorable Lacson is Colonel Kloma, what is the difference between discovery and occupation? Dahil pang tanong, sabihin mo lang, nagkamali ka.
Hindi si Cloma na-discover niya. What is the meaning of the discovery and discovery occupation? Is there a difference? You may Huwag discover mo nang hilutin, sir. Huwag mo nang hilutin. Sorry na lang kung nagkamali ka. Yun lang, tapos na yun. an island that if you don't occupy it, then you don't occupy it. So can you tell us the basic difference between discovery? Sige, baguhin mo. Lahat ng history sasabi ni si Thomas Loma. Ikaw na sasabi. Sige, baguhin mo lahat. Ikaw na. Ikaw na paniniwalaan namin. Sige. Per se, Yes. and discovery and occupation. So based on my apprehension, sir. So once you Ang ganda ni Mamo, lagi nakangiti siya, no? Kahit yung tension na yung paligid. discover something, sir, you just learn about it, and then you can just pass by, sir. Yes, sir. That's the term. And once you occupying is a different thing, sir, because you spend a lot of time, a certain period of time in that certain area. Yes, sir. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Lacson. Any more queries? Oh, Thank you very much, sir. thank you, Colonel. Any more queries from we have Risa Ontiveros. Ito na. Kala mo talaga no? Bubuga eh. Thank you, Mr. Chair. Also, before my next question, also just for the record, since we are making things of record, the 2016 arbitral ruling, Philippines versus China, concluded that China's 9-dash line has no legal basis for claiming historic rights to resources within Philippine waters, Sana naman kanya binasa yan. including areas of the Kalayaan Island Group. The tribunal ruled in favor of the Philippines, clarifying that China's claims violate UNCLOS. For the record also, Mr. Chair. Question to the Colonel, I just want to make of record that the arbitral tribunal ruled really on the 9-dash line of China that the 9-dash line was invalidated because it was not based on historic rights of China. That was correct. Tama yun. Galing ni Risa. Palapakan si Risa. But the second premise of Senator Ontiveros is inaccurate because Buti andyan si Senator Marcoleta. Buti na dyan na lang. Nakapagsasabi ng mga katotohanan. Mag-research kasi kayo, libre na nga eh. the arbitral tribunal did not rule on the Calayan Island Group because the Philippine government in its Philippine memorial did not ask the tribunal to make judgment on that. Because the Calayan Island Group is a territory and the arbitral tribunal has no jurisdiction to pass upon on that. That is the record, Mr. Chair. Thank you. Okay, maraming salamat sa inyo na nalaman natin talaga na pinipilit nito ni Pinky na si Thomas Loma nakadiscover. Di ba? Huwag mong pilitin, Pinky. Nasa history, search nyo. Libre naman po mag-search. May data kayo. At tingin ko, nakakonect naman kayo sa kapitbahay nyo o sa magulang nyo ng data. I-search nyo naman, Thomas Loma, siya ba nakadiscover nito? Alam mo si Pinky, ewan ko saan niya nakuha yun. Ewan ko saan niya nakuha yung Thomas Loma na na-discover ng Pilipinas. Ayaw lang patalo. Sa maliit na bagay, nagkakamali siya. What if pa kaya investigasyon sa 18 Marines? Kaya hindi na kami magtataka yung kaninang computation niya na basic math na sinasabi niya na 805 billion, paano ma-deliver sa maiksing panahon, hindi niya kaya ng kapasidad niya. Hindi niya kaya. Eto nga, simpleng bagay lang, pangalan lang pangalan na kadiscovery Hindi niya pa alam What if pa kaya yung kapasidad ng 805 billion, paano ma-deliver? Bigyan mo ako isang maleta, papaliwanag ko sa iyo paano deliver ang maiksing panahon. Biro lang yon. Pero kayang-kayang gawin yon. Paggawa niyo sa amin, 805 billion, ibabalot namin, i-repack namin, i-deliver namin. Sa maiksing panahon, hindi sa panahon na tulad na sasabi ni Pinky. Okay, maraming salamat sa inyo. Isang matututunan naman to. Isang kakaibang talakayan. Marami kayong lesson dito. Masustansyang pag-uusap. Maraming salamat. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.